Okay, so good morning everyone. So yun, happy August sa inyo. So hindi lang ako nakapag-shoot ng video nung Tuesday and Wednesday. Medyo na busy lang. So sige, anyway, market outlook muna tayo. But before that, no, check natin yung mga high impact news. So ayan, ito yung mga high impact news for today sa USD and GBP. So ayan, medyo anuhin nyo na lang, medyo kung may mga trades man kayo and hindi kayo comfortable ng na mag-trade na may high impact news, then manage your expectations and especially yung risk management nyo. Alright, so punta tayo Euro USD, no? Kita natin sa day 1, no? Though ito hindi siya talaga yung ideal scenario ko for support, but napapansin ko kasi nagkakaroon siya ng mga touches dito, no? And dito, no? So probably, pwede nating makita dyan sa ganyang scenario. Yan yung pwede nating gawing immediate resistance rather, no? So, ang next na movement dyan is pag na-breach to or pag na ano dyan is pwede tayo pumunta until dito sa area na to. Okay? But of course, it is a long shot. Medyo ano yan, medyo it will take quite some time bago mapunta dyan, okay? But, ayun nga, temporarily, no? Ayan yung nakikita natin. So, we react or we respond accordingly kung ano yung nakikita natin, no? Okay, so now, punta tayo dito sa 1H. Ayan. So, kung nakikita natin, no, sa 1H, no, ayan siya, nag-create siya ng lower lows and lower high, no? Yan, titingnan natin, ganyan. Okay. Actually, this is an ideal scenario for me na ipasok or pumasok ng trade kasi nag-create na ng, ayun nga, lower low and lower high, and then yung previous support, no, turn into resistance, no. So ayan, kung ma-respect tong area na to, then probably I can go for this trade. Alright, so that's for outlook ng Euro USD. So again, commercial, no? So antayin nyo lang yung ano ko, nag-gather ko na lahat ng kailangan documents. So this weekend, isushoot ko na siya about yung experience ko sa prop firm na to, yung FXify. So abangan nyo lang yung post ko ngayong weekend. So yun, thanks guys. So anyway, sa gold naman tayo. Punta tayo ng gold. Okay. So, wait lang, set up ko lang. Ayan. Oops. Ayan. So, 1H, no? Daily muna tayo. Daily time frame muna tayo, no? So, ayan. Kung nakikita natin, ito magandang area to, no? Interesting, no? So, nag-touch tayo sa immediate support for 1H, for day 1 or daily, no? So, nasa resistance area tayo, and then nakita tayo ng rejection to the may nakita tayong rejection to the downside, no? So, kung ma-maintain to, itong ganitong velocity, no? Pwede kong i-trade to for the meantime ng sell din. Okay? So, ayan. And then, kung pupunta naman ako sa 1H, okay. So, interesting, no? Halos pareho sila ng structure. Ito yung resistance ko na galing sa D1. So, kita naman natin 1H tayo ngayon, no? So, it's quite interesting also na sa entry time frame ko, pwede ko siyang makita na pag nag-touch siya dito or ni-respect tong resistance area na to, ito, markan ko until here, no? Kung na-respect to, then pwede ako mag-sell. So, abangan ko later for for London session kung ano mangyayari. Okay? So, that's about it for me. So, thank you everyone, and happy August and happy Thursday. Bye-bye!